Tunay ngang napakaganda ng lugar na ito. Sa linaw ng tubig at ganda ng kapaligiran, tila ba pakiramdam mo ay ikaw ay nasa paraiso. Hindi ko itatanggi na dito ko nahanap ang aking kapayapaan. Pero sa kabila ng lahat, nangyari pa rin ang hindi ko inaasahan. Grabe, sobrang kinabahan ako doon. Dahil sa sobrang fog, andun pa lang siya, oh. Naglalanding na siya. Ayan, oh, basang-basa. Hindi mawala ang aking pag-aalala. Pero sa kabila ng lahat, kailangan natin piliin ay ang kumalma. At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Bagong camping spot na naman nga ang ating pupuntahan. Mga bagong kaibigan pala ang ating makikilala dito. Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman naming adventure. Alas 8 na rin ng umaga nang tayo ay bumiyahe. At meron tayong halos 2 oras para makarating sa ating destinasyon. Uno pa lang ng Nobyembre nang tayo ay umalis. Para na rin makaiwas sa dami ng tao na posibleng makasabay natin sa campsite. At bago pala tayo dumiretso sa ating paroroonan, meron kaming dinaanan na isang kainan. Bago pala tayo pumunta doon sa ating pupuntahan, dumaan muna tayo dito sa Big C Deli Cafe. Tingnan natin tong kapehan dito kasi palagi natin nadadaanan to dito eh. So tignan muna natin. Laging inaagaw ng tindahang ito ang aking atensyon sa tuwing dumadaan kami dito. Sinubukan pala namin ang special lomi nila. Sa halagang 200 pesos, 2 o 3 katao na ang makakakain. Pagkatapos namin kumain, agad din kami nagpatuloy sa biyahe. Ito pala status niya dito sa may Manukan. Napakaraming tao. November 1 holiday, kaya maraming tao. So dito pala tayo ngayon niligo ulit sa Santa Ynez Road. Bali, pag galing kayo Manukan, kakaliwa lang kayo dito. Yan. Papunta sa Luklukan. Itong pupuntahan pala natin, Luklukan, bagong campsite pa lang. So habang bago pala siya, pupuntahan na natin sila ngayon. Bago ka pala pumunta dito, siguraduhin alamin mo muna ang sitwasyon ng daan dito. Tapos dito sa may Paway zone na to, meron kayo makikita ang signage Luklukan. Ayan, dito kayo dadaan sa taas. At makalipas ang ilang oras, so nandito na pala tayo sa Luklukan kung saan tayo magkakamping ngayong holiday. Bali ngayon pala iilan pa lang yung naka-pitch ng tent dito or nagka-camp. Bali isa, dalawa pa lang yung nagka-camping dito ngayong araw. Bali ngayon, time check 10:24 AM. So halos 2 oras din tayo bumiyahe. So ngayon magsisimula na tayo mag-pitch ng tent. Tara!
ko palang hindi lagyan ng background music para mas manamnam nyo ang ginhawa namin tuwing nagka-camping. At ito, ang simpleng camping setup namin. Agad din pala kaming naghanda ng aming tanghalian. Habang kami ay abala, meron lalaking lumapit sa amin. Inalok pala niya kaming kuhanan ng mga litrato. Wala kaming ideya kung ano ang mga kalalabasan. Sa likod pala na magaganda yung picture dito sa Luklukan. Si Kuya ang salarin ito. Kuya, ano pangalan mo, Kuya? Jake, sir. Jake, sir. Nice to meet you, sir. Nice to meet you, sir. Ayan, ayan ang salarin sa mga picture nyo. Napakaliwalas ng lugar. Ito yung tipong babalik-balikan mo. So yun, nandito na nga tayo sa Luklukan. Dito sa Tanay Rizal lang. Bali, ang oras pala ngayon dito 5:30 PM. Medyo dumami ang tao. Gawa nga ng holiday season, November 1. Daming walang pasok, kaya medyo marami nag-chill or nag-camp. So ngayon naghahanap tayo ng yelo. Nabusa kami ng yelo. Nagluluto na rin pala kami ng dinner para hindi na hassle. Hanggat maliwanag pa, gagawa na tayo ng ating makakain para sa hapunan. Ngayon naghahanap ako ng yelo. Pumunta tayo dito sa kabilang site. Tingnan natin kung merong yelo. Hello po. May yelo po? Sa tindahan. Saan po? Dilaw po, bubong. Sige po. Makaharap na tayo ng ating yelo tsaka juice. So maputik lang ating dadaanan. Tayo daan sa kabila.
Huwag lang tayo madudulas. Habang naglalakad nga tayo, meron nakapansin sa atin. Shoutout sa inyo, kuya. Taga saan ho kayo, kuya? Okay, susunod layo pa. Okay po. Paparay po. P-A-P-A-R-A-Y. Thank you. Balik na tayo sa ating campsite. Andito na yung kailangan natin. Bali, tutuloy na natin ang ating pagluluto. Magluluto pala tayo ngayon ng kare-kare. Lechon kawali. Kare-kareng lechon kawali. Tapos may papakita ko sa inyo bagong tuklas natin. Hindi ko alam kung snacks to or pulutan ba. Basta may papakita ko sa inyo. Kakaiba to. Lechon kawali na ididip sa secret muna. May papakita ko sa inyo. Tara. At habang papalubog na ang araw, agad din kami naghanda ng aming hapunan. Lechon kawali, kare-kare. Request ni Grace yan. Sinunod ko lang. Bali, ngayon lang natin gagamitin itong binigay ni Altitude Outdoor Gear Shop. Yan. Ito yung ilaw niyang multifunction flashlight. Yan. Pakita ko sa inyo kung ano itsura nitong ilaw na to. Bago pala natin subukan tong ilaw na to, inurasan natin para mas malaman natin kung ilang oras ba talaga ang tinatagal nito. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sigurado ako na bago sa mga mata nyo ito. Bali, may share pala ako sa inyo bagong tuklasan natin. Bali, ito pala ay toge na may suka. Kumbaga siya, toge na kinilaw. Sabihin mo na lang hindi kinilaw, ito yung substitute natin sa sausawan natin ngayon. Instead na pipino ang ilagay natin or sibuyas, ang nilagay natin ay toge. Ayan, pakita ko sa inyo. Partner natin sa lechon kawali. Ayan, lechon kawali natin. Pulutan natin yan. So, tikman natin. Ayan. Sabi. Ang lutong yung yung toge sa lechon kawali. Pagpasensya nyo na yung pa ako dyan. Try nyo rin sa inyo. Ito nagsasawa na kayo sa pipino at sibuyas. Dami suka. Tapos sasabihin mo na ganito. Pan-chill lang.
try nyo din. Alternative na pag wala kang pipino, no? Sibuyas, suka, parang sausawan. Okay. Time check mga papa. 8:45 p.m. Ang daming nangingilaw para manguha ng not sure kung crab or isda. You know. Ang dami, no? Nalakas ng ilaw nila, oh. Marami talagang crab tsaka isda ng ganitong oras. Grabe. Yung ilaw ng altitude, tignan nyo, hanggang ngayon umaga pa lang. Hanggang ngayong umaga, buhay na buhay. Paggising ko, nakakita ko ng ganda ng bukang luwayway dito. Kaya agad kong pinaliparan ng drone ang lugar na ito. Sobrang ganda nga ng gising ko dito. Wala akong kamalay-malay na may nag-aabang na panganib sa drone ko. Sobrang panatag ko sa mga oras na ito. Maayos pa ako nakakapagpalipad kahit hindi ko nakita ang paligid ko. Sumagi na rin sa isip ko noon, may hindi bang magandang idudulot ang pagpapalipad ng drone sa makakapal na ulap. Kaya hindi na rin alintana sa akin ang ganitong sitwasyon kada camping. Sa sobrang fog nga ng lugar ay nag-aalala na rin ako. At sa mga ilang sandali, nangyari na ang hindi ko inaasahan. Umaaligid na malaking ibon ang dumagit sa drone ko. At dito, tinamaan na nga niya ang drone. Mapapansin nyo ang pagpaling ng gimbal ng aking camera dito. Ako naman sa baba ay walang kamalay-malay na nangyari na ito. At hanggang sa mawalan na nga ako ng kontrol dito. At ang buong akala ko, dahilan to ng sobrang kapal ng fog, kaya hindi na gumagalaw ang drone ko sa ere. Kinakabahan na ako ng sobra dito at nag-iisip kung anong maaaring gawin. Sa mga oras pala na ito, kahit anong pihit ko sa joystick, hindi na gumagalaw ang drone ko. At ang tanging lumalabas na lang sa screen ng drone ko ay ang maglalanding na siya sa anumang oras. Ang kinakabahala ko pala sa mga oras na ito ay ang maglanding siya sa tubig. Kaya ang tanging paraan na lang na nagawa ko, na i-cancel ang notification na lumalabas sa screen ng drone ko. Habang ginagawa ko pala ang prosesong yon, unti-unting naigagalaw ko ulit siya. Umabot nga ng 4 na minuto ang pakikipagbuno ko dito. At patuloy pa rin ako sa ginagawa ko, na pagkansela sa notification na lumalabas sa screen ko. Sobrang lapit pala ng pwesto namin sa ilog. Kaya hindi nyo maaalis sa akin ang mangamba ng sobra at matakot. At makalipas ang ilang minuto, unti-unti ko na rin naibaba ang drone ko.
Napansin na rin pala ng Mama Rino ang aking pagkataranta, kaya sobrang nabahala din siya kung ano nga ba ang nangyari kay Shadow. Dito, hinayaan ko nga muna siyang nasa ere para magpatuloy ang pag-ikot ng motor nito. Sa sobrang fog, tignan nyo. Isang basa yung drone. Ngayon na nangyari sa akin to. Natatakbo ko muna yung motor. Gawa nga nabasa sa taas. Sobrang fog. Isang basa yung mga katawan. Ewan ko yung motor. Natatakbo ko muna. Ang buong akala ko talaga, lahat ng yon ay dahil sa pag. Pinabahan ako doon. Ay, grabe. Kaya walang video. Landing siya ng landing. Landing. Hindi ko makontrol. Nanginig na naman tayo doon. Ayan o. Basang-basa. Grabe yung fog na yun. Kinabahan talaga ako doon. Kitang-kita ang panginginig ko dito. Hindi kasi Kaya biro pala landing siya ang ng pinambili ko landing. dito. Kaya importante pala may takip to, no? Grabe. Kinabahan na naman tayo doon. Ayan na, sumisikat na yung araw. Grabe, sobrang kinabahan ako doon. Dahil sa sobrang fog, andun pa lang siya, oh. Nagla-landing na siya. Kinakancel ko lang yung pag-landing niya kasi iniisip ko baka hindi dito sa home point lumanding. Nag-emergency landing siya doon. Gawa nga na nababasa na yung mga propeller. Hindi ko lang na-record. Pero ayun na siya, landing. Tapos nakita nyo naman pagbaba, diba, basang-basa. Ewan ko, doon sa mga naka-experience na ng ganun. Nagpalipad ng sobrang fog, then doon sa ere, nag-emergency landing siya. Kaya ginagawa ko, kinakancel ko lang, tapos inuunti-unti ko makarating dito. Di pa kasi ako nakaka-experience na yun, pa lang ako naka-experience nun. Kaya ang ginawa ko, cancel, under konti, cancel, under konti, cancel, under konti. Hindi ko alam, yung emergency landing na yung sinasabi nung mismong drone na landing. Hindi ko alam kung doon sa tapat yung magla-landing. Eh, hindi ko pa na-experience yung ganun. Comment nyo naman kung paano yun. Sa kabila lahat ng nangyari, kailangan nating ituloy ang mga naumpisahan natin. Time check, 6:30 AM. Ganito na ang status dito sa Luklukan. Napaka-fog, sobrang lamig. Sobrang linaw din ng tubig. Kita niyo yung fog na yan? Diba? Taas din. Gandun. Grabe. Para ka nasa Baguio. Zero visibility. Sarap. Hindi ko na rin pala pinalagpas ang maligo dito. So, may mauuna na tayo ang bagong friends natin dito. Papaalam muna tayo. Boss Vic, nice to meet you po. Next na lang po ulit. See you soon po. Thank you. Ingat po. Para
Para meron pala kayong ideya, Pwede magtanong. kinausap namin Sige. ang staff dito. Sir, ano lang, tatanong lang, kailan po nag-open ng luklukan? Luklukan nag-open po kami by July. July. Open na siya sa lahat ng Opo, pero kakonti pa lang po yung pumapasok. okay. Tapos magkano po ang rate dito? Overnight? Overnight ma'am is 500 per head. Tapos yung kids, Yung kids ma'am is below 6 years old is free. tapos wala nang tent pitching 10 pitching tsaka car camping ma'am kasama na po yun sa entrance. sa 500 na overnight. Pero Okay kung na po. day tour lang magkano? Day tour ma'am is 300 po. All in na yun. Opo. All in na din. Tapos meron na kayo dito nabibilang tubig, no? Meron na po. Tapos meron din silang wifi. Iso wifi po. Iso wifi, 3 minutes. 10 pesos, 3 minutes. Tapos sir, meron pa bang mga planong gawin dito sa Luklukan? Para... Meron pa po ma'am. Maglalagay pa kami ng mga 8 type dito sa taas. Okay, dito. Kasi Tsaka nga, maraming malaking space, grocery no? po. Opo. So far, so good. Yun, sir. Yun. Thank you, ha. Thank you po. Thank you. So yun, di na namin napakita. Bali, nakapag-prepare na kami ng aming lunch for today. Bali, nag-ayos na rin pala tayo ng gamit. Bali, uwi na rin pala tayo. So far, napakaganda na experience natin dito sa Luklukan. So, sa mga gusto mong pumunta, ito lang yung page nila, mag-message lang kayo. Then, sa mga nanonood pala, matulog na kayo, alam ko. Gabi nyo na pinapanood eh. So, kita-kits next time. See you mga papa. Never really know what's going on. Look at me sometimes.